Kaya mga kababayan, para malaman mo ano man ang inyong reliyon, kung ang mga bagay na ito ay ginagawa mo sa iyong buhay, mga labag sa kalooban ng Diyos, ay hindi ka po makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito po yung aking babasahin. Sinabi ng Apostol Pablo sa Aklat ng Gawa 5, 19:20 hanggang 21. Hindi may kakailang mga hilig ng laman, pakikiapit, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsisilos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakakampi-kampi at pagpakababahagi, pagkaingit at paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan ng gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kababayan, hanggat ang iyong puso ay may galit at ikaw ay may kaaway at merong nagkasala sa iyo hanggang ngayon hindi mo napapatawad, kung ikaw ay lagutan ng hininga, ay hindi ka po makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya ang magandang utos na binigay sa atin ng Diyos na kanyang pagparito ay sinasabi niya, mahalin niyo yung kapwa gaya ng inyong sarili. Kahit ang kaaway ay pinapaibig natin, gawan sila ng mabuti. At isa sa mga panalangin sa aklat ng Mateo 6:9, ang panalangin na Our Father. Kung ikaw ay marunong manalangin ng Ama namin, sa Mateo 6:14 hanggang 15, sinasabi po doon, dalangin ka ng dalangin, baka Diyos ka, lagi kang nagsisimba, ngunit meron kang kaalit at meron kang kaaway at nagkasala sa iyo at hindi mo pa pinatawad. Sinabi ng ating Panginoon sa Matthew 6:14-15, kung hindi mo pinatawad ang nagkasala sa iyo, hindi ka rin papatawarin ng Ama na nasa langit. Kaya kapag ang tao nalagutan ng hininga, na hindi pa siya nakapagsisi at hindi pa siya nakapagbigay ng pagpasensya at pagpakumbaba at pagpapatawad, hindi ka po makakapasok sa kaharian ng Diyos, anuman ang inyong reliyon. Hello. Tacloban, GMA, Habitat, lahat ng mga mamimili, negosyante, tendero-tendera, driver, mga pasaheros, at lahat ng tagapayapa sa lugar na ito, mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ang pagpapala ng Diyos ay tanggapin sa inyong mga puso at dalhin sa inyong tahanan. Mga kaibigan, mga kakababayan, huwag po kayong magambala at magalala. Ano man po ang inyong ginagawa, tuloy po ang buhay. Ang nais ko lamang po ay ang inyong pandinig. Ang sino man pong may pandinig ay makinig. Sa naaabot ng tinig ng pangangaral na ito, mga kaibigan at mga kababayan, huwag po kayong mag-alala. Wala pong lalapit sa inyo para magbigay ng sobre o supot, para humingi ng pera ng dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Naparito po ako para maghatid sa inyo ng mabuting balita, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, ang ebanghelyo ng kaligtasan, ang ebanghelyo na walang bayad. Ito po'y libre at walang bayad. Nais ko lamang po ang inyong pakikinig. Saan ka mang sulok na naaabot ng tinig ng pangangaral na ito, kaibigan, mapalad ka. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon sa Lucas 11:28, higit na mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Muling sinabi ng ating Panginoon sa Juan 8:47, ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakikinggan ng salita ng Diyos. Kaya naparito lamang po ako para doon sa mga taong mula sa Diyos ang kamangsulok na nakaabot ng tinig ng pangangaral na ito,
Dahil ang tao ay nangangailangan ng kaligtasan. Kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Kung nakikita po ninyo sa aking harapan ng isang tarpaulin, ang tinatawag na dagat-dagatang apoy, tinatawag na impyerno. Mga kababayan, ipinapangaral ang salita ng Diyos dahil ayaw ng Diyos ng mga tao ay mapahamak at mapunta doon sa dagat-dagatang apoy na tinatawag na impyerno. Sapagkat ito po ang pangunahing utos ng ating Panginoon kung bakit at kailangan maipayag ang salita ng Diyos sa anumang sulok na nakakaraming mga tao na mapakinggan nila ang pangangaral na ito. Sapagkat sinabi ng Apostol Pablo, 2 Timothy 4:2, ipangaral ang mabuting balita na papanahon man o hindi. Bagamat bising-busy ang lahat para bumili ng pagkain sa hinapunan, bising-busy pat ulit-ulit na lamang po natin itong ginagawa. Gigising ng maaga para pumunta sa paralan at magtrabaho at magnegosyo. Uuwi sa bahay, matutulog at gigising. Paulit-ulit na natin itong ginagawa. Pero hindi po natin namamalayan. Baka yung ating pagsusumikap para mabuhay ang ating katawang lupa ay hindi namamalayan ng mga tao na ang kanyang kaluluwa ay meron pong pupuntahan na tinatawag. Baka pala siya ay mapunta doon sa tinatawag na impyerno. Kaya pinapangaral ang salita ng Diyos dahil sinabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 2:3-4, ang sabi ng banal na kasulatan, ito ang mabutit na kalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Na kung bakit pinapangaral ang salita ng Diyos dahil nais ng Diyos ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Ano po itong katotohanan? Katotohanan po na may dagat-dagatang apoy o may impyerno. Kaya pinapangaral ang salita ng Diyos upang ikaw ay hindi mapunta doon, hindi ka mapahamak papunta doon sa dagat-dagatang apoy. Alam niyo mga kababayan, mga kaibigan, hindi namamalayan ng tao. Tayo'y buhay pa, maaaring hindi ka pa naniniwala. Pero alam niyo po, sa banal na kasulatan ay binubuo ang ating katawan. Unang Thessalonica chapter 3 verse 14, sinasabi po doon, ang ating buhay ay may kaluluwa, may katawan at espiritu. Kung bakit ka ngayon mga kaibigan may negosyo, humihinga, malakas ang pangangatawan, dapat mong ipagpasalamat dahil kinabukasan gumigising ka pa. Merong mga tao na hindi na po gumugising. Kinukuha na nila ang kanilang buhay. Mga iba't ibang mga kalamidad, pagpatay, o anumang mga sakuna, sunog, bagyo, lindol, gera, lalo na sa ating panahon ngayon. Hanggat hindi tumitigil yung digmaan sa Iran, ay patuloy na lalaki ang presyo ng mga gasolina, krudo, at tataas ang mga bilihin. Ito'y katuparan ng banal na kasulatan sa Aklat ng Mateo na magkakaroon ng mga digmaan at ito'y pasimula pa lamang sa paghihirap. Paulit-ulit tayong naghihirap bawat may mga digmaan. Ngunit mga kaibigan, ang mahalaga hindi ang ating pang-araw-araw na hanap buhay. Dapat pangalagaan natin yung ating kaluluwa kung saan mapupunta. Dahil pag ang tao nawala sa mundong ito, isa lang po ang buhay natin. Kaya ipinapangaral ang salita ng Diyos dahil sinasabi ni Apostol Pablo, Hebreo 9:27, minsan lamang ang tao ay mamatay, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sa makatuwid isa lang ang buhay ng tao na dapat nating ingatan. Ang tao kapag nawala sa mundong ito at nalagutan ng hininga, sinabi sa Aklat ng Genesis 3:19, yamang sa labog ka nang galing, sa labog ka rin babalik. Sa makatuwid mga kababayan, pag ang tao nawala, ang ating katawang lupa na iniingatan ay ibabawon lamang ito sa lupa. At ikaw kaibigan, kung bakit ka humihinga, bakit ka may lakas, bakit ka may talino, bakit ka may ang lahat kung ano nang nasa iyo, ito'y pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Dapat sana bago tayo lagutan ng hininga,
bago bumalik ang ating Panginoong Jesucristo sa kailawang pagbabalik, ay dapat malaman mo na ang ating espiritu, kapag kinuha tayo ng Diyos, alalahanin natin ang ating Panginoon. Sapagkat sinasabi sa aklat ng mga ngaral 12 verse 7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa, at ang espiritu ay magbabalik sa Diyos. Sa makatawid mga kaibigan, kababayan, ang natatitira na lamang sa ating katawan ay ang ating kaluluwa. Ito po yung haharap sa hukuman ng Panginoon kapag ang tao nawala na sa mundong ito. Ang katawang lupa ay babalik sa lupa at ang espiritu ay magbabalik sa Diyos na ipinahiram lang sa atin. Bago bumalik ang Panginoon, bago kalagutan ka ng hininga, alalahanin mo ang Diyos. Tumawag ka sa Diyos. Hallelujah. Ito ng Diyos na nagkatwang tao, nagpapako sa krus, namatay dahil sa ating kasalanan, at muling nabuhay sa ikatlong araw. At nagpailan lang, bago siya nagpailan lang, ito ang pangunahing utos na sinabi niya sa lahat ng kanyang mga lagad. Mateo 28:19-20. Humayo kayo at gawin ninyong mga lagad ang lahat ng mga tao sa lahat ng bansa. Silayin niyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan niyo sila sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kababayan, ito ang huling hagubilin ng ating Panginoon. Bakit? Naparito siya para iaalay ang kanyang buhay dahil sa ating kasalanan. Ayaw niya ng tao, ang lahat ng tao ay mapahamak. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 2:3-4, naibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Katotohanan na meron pong dagat-dagatang apoy. Katotohanan na meron pong impyerno. Sapagkat sinasabi ng mismo ng ating Panginoon sa Mateo 10:28, huwag mong katakutan ang pumatay ng katawan, bagkus katakutan mo ang Diyos na pumapatay ng katawan at mumupuksa doon sa impyerno. Kaya ipinapangaral ang salita ng Diyos dahil nais niya na maligtas ka at makaalam ng katotohanan. Ngunit alam niyo ba mga kababayan, hindi namamalayan ng mga tao papunta na palasit sa dagat-dagatang apoy. Ano po ang nagiging hadlang, mga kababayan, kung bakit ang tao hindi makakapunta sa karya ng Diyos bagkus papunta na pala siya sa dagat-dagatang apoy? Mga kababayan, ito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Galacia na dapat iwasan sa sino mang nagsasabing siya'y Kristiyano o siya'y nagsasabi anuman ang inyong reliyon o anuman ang inyong pananampalataya. Ang salita ng Diyos ay pinapangaral para sa lahat ng tao. Bagamat magkaiba-ibang ating pananampalataya o reliyon, ngunit lumalabag ka naman sa kalooban ng Diyos, hindi ka rin makakapunta sa karya ng Diyos. Bagkus ang pupuntan mo pula, mga kababayan, ang tinatawag na dagat-dagatang apoy. Mga kababayan, ano pong nagiging hadlang upang ang tao hindi makapasok sa karya ng Diyos? Una-una mga kababayan, ang ating mga kasalanan. Ang kasalanan natin ang siyang nagiging hadlang sa pagpasok sa karya ng Diyos. O sinabi ni Apostol Pablo, 3:10 ng Roma, ang lahat ng tao ay sinungaling. Ang lahat ng tao ay walang matuwid, walang kahit isa. Mga ngaral, 7:20, walang sino mang nabubuhay sa daigdig na hindi nagkakasala. Lahat tayo makasalanan, marumi sa harapan ng Diyos. Kaya kapag ang tao namatay, tinitiyak po siya ay napupunta sa dagat-dagatang apoy na tinatawag na impyerno. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang lahat ay nangagkasala na at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito yung tinatawag na impyerno at dagat-dagatang apoy. Kaya mga kababayan, para malaman mo ano man ang inyong reliyon, kung ang mga bagay na ito ay ginagawa mo sa iyong buhay, mga labag sa kalooban ng Diyos, ay hindi ka po makakapasok sa karya ng Diyos. Ito po yung aking babasahin. Sinabi ng Apostol Pablo sa aklat ng Gawa 5:19-21.
hindi may kakailang mga hilig ng laman, pakikiapit, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsisilos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakakampi-kampi at pagkakababahagi, pagkaingit at paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan ng gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kababayan, hanggat ang iyong puso ay may galit at ikaw ay may kaaway at merong nagkasala sa iyo hanggang ngayon hindi mo napapatawad, kung ikaw ay lagutan ng hininga, ay hindi ka po makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya ang magandang utos na binigay sa atin ng Diyos na kanyang pagparito ay sinasabi niya, mahalin niyo yung kapwa gaya ng inyong sarili. Kahit ang kaaway ay pinapaibig natin, gawan sila ng mabuti. At isa sa mga panalangin sa aklat ng Mateo 6:9, ang panalangin na Our Father. Kung ikaw ay marunong manalangin ng Ama namin, sa Mateo 6:14-15 sinasabi po doon, dalangin ka ng dalangin, baka Diyos ka, lagi kang nagsisimba, ngunit meron kang kaalit at meron kang kaaway at nagkasala sa iyo at hindi mo pa pinatawad. Sinabi ng ating Panginoon sa Matthew 6:14-15, kung hindi mo pinatawad ang nagkasala sa iyo, hindi ka rin papatawarin ng Ama na nasa langit. Kaya kapag ang tao nalagutan ng hininga, na hindi pa siya nakapagsisi, at hindi pa siya nakapagbigay ng pagpasensya, at pagpakumbaba at pagpapatawad, hindi ka po makakapasok sa kaharian ng Diyos, anuman ang inyong reliyon. Kaya mga kababayan, ang ating Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y maligtas at huwag tayong mapahamak. Ito ang sinasabi niya sa 3:16, Naguwan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na ang sino man sa kaniya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos, hindi po buhay na walang hanggan dun sa dagat-dagatang apoy na tinatawag na impyerno. Habitat, GMA, Tacloban, saan ka mang sulok nakaabot ng tinig ng pangangaral na ito, mahal ka po ng Diyos. Kapag ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Jesus, ay hindi ilalayo ka po sa pagkapahamak. Pagkapahamak sa dagat-dagatang apoy. Sumampalataya ka lamang kasama sa gawa, kasama sa pagtupad sa kanyang mga kalooban. Sapagkat ang mga tao ay hindi po makakapasok sa kaharian ng Diyos hanggat hindi siya tumutupad sa kalooban ng ating Panginoon. Sinabi niya sa 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos, kundi yung lamang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano po yung kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos, ang tao hindi po makakapasok sa kaharian ng Diyos dahil sa kanyang kasalanan. Ang lahat ng mga kasalanan natin is yung nagiging hadlang sa pagpasok natin sa kaharian. For all have sinned and come short to the glory of God. Kaya ang mga kasalanan ito ay dapat nating pagsisihan, talikuran at iwanan na sa ating buhay. Tayo'y magbago, magsisi, magbago upang tayo'y maligtas. Sundin ang kalooban ng Diyos upang ikaw ay maligtas. Bakit sinabi ng ating Panginoon sa Mateo 28:20 na sinasabi, bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sapagkat ang bautismo, mga kababayan, sinabi ng Apostol Pedro, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang bautismo, sinabi ni San Marcos 16:16, ang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas.
Maliligtas doon sa impyerno, doon sa kapamakan kapag sinunod mo ang kalooban ng Diyos. Ang pagpapabautismo siyang tanda ng pagsisi ng kasalanan, at pagkatapos ng bautismo ay maglingkod ka sa totoong Diyos, hindi yung mga Diyos-Diyosan. Dahil ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, Revelation 21 verse 8, ay mapupunta po sa dagat-dagatang apoy. Dahil ang tunay natin na Diyos ay hindi po nakikita. Na kung bakit sinabi niya sa 28:20, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Saan may 2-3 nagkakatipon sa aking pangalan, naroon akong kasama nila. Kaya kaibigan, saan ka man naaabot ng tinig ng pangangaral na ito, ang ating Diyos po, kung bawat kanto merong CCTV, ang ating dakilang Diyos, ang kanyang mga mata nakatingin po sa atin. Jeremiah 23 verse 23, ang Diyos nasa langit, nasa lupa at nasa lahat ng lugar. Tayo'y nakikita, walang natatago na hindi nalalagdat. Kaya habang buhay pa tayo mga kaibigan, habang hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Jesucristo, sundin po natin ang kanyang mga kalooban upang tayo po ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Kaya ipinapaabot po ang pangangaral ito na papanahon man hindi, dahil mahal ka ng Diyos. Nais niyang maligtas ang inyong kaluluwa. Araw-araw sinisikap mo maghanap buhay para maging maayos ang inyong pangangatawan. Ngunit ang lahat ng ito ibabaw lamang natin sa lupa, at ang Espiritu ay magbabalik sa Diyos kapag tayo nalagutan. Ngunit ang ating kaluluwa, mabuti man o masama, 2 Corinthians 5 verse 10. Mga kababayan, haharap tayo sa hukuman ng Panginoon. Habang hindi pa huli ang lahat, mga kababayan, habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, habang hindi ka pa nalalagutan ng hininga. Hallelujah. Pagbalik loob na po tayo sa tunay na Diyos. Talikuran, pagsisihan ng ating mga kasalanan. Kaya mga kababayan, saan ka man naroroon na nakakaabot ng tinig ng pangangaral na ito, mapalad ka. Kahit saan ka man pumunta, ikaw ay ilalayo sa lahat ng mga sakuna, lahat ng mga kasamaan, sapagkat sinasabi sa aklat ng Kawikaan 1:33, nang sinumang nakikinig, nagsumikap, makinig ng salita ng Diyos, sa anumang paraan ay ilalalayo siya sa lahat ng kasamaan. Kaya dalhin nyo ang pagpapalang ito. Kaya mga kababayan, salamat sa inyong oras. Sang sulok ka man naabot ng tinig ng pangangaral na ito, tanggapin mo ang banal na pagpapala at kapayapaan. Sa munting minutong ito, nanaway umabot sa iyong puso ang pangangaral na ito. Kayo po ay magbasa ng banal na kasulatan. Kayo po ay magbasa ng Biblia. Kung wala kayong Biblia, kung meron kayong cellphone, pwede nyo i-apps ang Bible. Napakahalaga po magbasa ng banal na kasulatan, dahil doon natin makikita ang mga kalooban ng Diyos kung paano tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. At doon din natin mababasa ang mga labag sa kalooban ng Diyos na dapat nating iwasan upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Sang sulok ka man naroroon, baka isa ka sa mga tinawag ng Diyos. Dahil sinasabi ng ating Panginoon, marami ang tinawag, ngunit kakaunti lamang ang pinili. At ang pagpasok po sa kaharian ng Diyos, mga kababayan, hindi po paramihan. Itong huling salita, huling verse na aking ibibigay, Mateo 3:14, pagsikapan niyong pumasok sa makipot na pintuan. Maraming nagpipilit na mapapasok, ngunit hindi makapasok, at kakaunti lamang ang makakasumpong na yon. Ngunit maluwang at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang nagsisidaan doon. Kaya mga kababayan, ang salita ng Diyos, napakahirap po pagpasok sa kaharian ng Diyos kung hindi mo sinusunod ang kanyang kalooban. Kaya ini-encourage ko na magbasa kayo ng banal na kasulatan. Ito po ang mapa at daan at susi upang tayo'y maligtas.
Maraming salamat po sa inyong oras. Ang sulok ka man nakikinig, ang pagpapalat kapayapaan, dalhin mo sa inyong tahanan. Hallelujah. Salamat sa inyong pakikinig. In Jesus' name, Amen.